At sa iba pang balita, matapos na ilunsad kahapon, pinagtanggol po ng pamunuan ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City ang kanilang may piso sa mosquito anti-dengue program. Sa nasabing programa, babayaran nila ng piso kada 5 lamok o kitikiti na mahuhuli ng isang residente. Erlo Bringas sa detalye. Matapos na simula nitong Miyerkules ang proyekto, nasa 700 lamok at kitikiti na raw na i-turn over sa Barangay Addition Hills. Kaugnay pa rin ang inilunsad na proyekto nito na may piso sa mosquito anti-dengue program. Nagsipagdala ng kanya-kanyang nahuling lamok at kitikiti ang mga residente. Saka dito pinalitan ng barangay ang nahuli nila ng piso o katumbas ng piso kada 5 lamok o kitikiti. Ayon sa kapitan ng barangay na si Carlito Sernal, iginit niyang hindi sa barangay galing ang pondo o budget para sa nasabing proyekto, sa halip sa sarili niya raw na bulsa. Unang-una, hindi po, let me clarify, hindi po pondo ng barangay ang ginagamit ko kasi mayroong mga lumalabas ngayon ng mga post. Alam niyo ho, may konting negosyo naman tayo, meron akong seafoods paluto, alam ni Sir Yan. Yung mga naiipong kumbarya, para alam niyo lang po, andi dito. Ito po yun. Andi dito. Galing sa benta ko po, yung amin pong pinamimigay. No, hindi po galing sa pondo ng barangay. Sabi pa ng barangay, ginawa nilang proyekto para makatulong na mapuksa mga lamok na posibleng magsanhi ng dengue at makatulong na rin sa proyekto ng gobyerno kontra dengue. Hindi para hikayatin daw mga residente na magparami ng lamok para lang i-turn over sa kanila. Ulitin ko po, hindi po ito para magkaroon ng breeding yung ating mga kababayan. Dahil nga po ito ay pansamantalang programa na to. Kumbaga alternatibo lang to dun sa ginagawa na namin programang clean up drive, etc. na mga nabanggit ko. At kumbaga sa box na ginagawa na regularly ng DOH, ng LGU, ng barangay, lumabas lang ako ng konti. Kaya lang nag-viral yung piso sa mosquito. Hindi naman po ito para panghikayat sa tao, kundi ito'y kaakibat ng responsibilidad ng isang mamamayan at ng gobyerno. Dahil ang pagsugpo ng mosquito, ng dengue, ay hindi po dapat ba gobyerno lang, dapat di ba nagtutulungan ang mamamayan dahil mas mabisang puksain ng dengue yung mga household owner na sila po mismo maglilinis. Kapag nakahuli ng lamok, ilalagay ito sa isang chamber na merong UV light at maya-maya pa dito na mamamatay ang lamok. Dead or alive ang asiste sa paghuli at dito kukumpirmahin muna ng barangay kung residente sa kanilang lugar ang magto-turn over ng nahuling lamok o kitikiti. Wala raw masamang intensyon ng programa na layuning makatulong sa kasalukuyang programa ng national at pamahalang lungsod ng Mandaluyong at isa lamang daw alternatibong programa sa paglaban sa lumalalang problema sa dengue. Sa uling tala, ang Addition Hills ang may pinakamaraming naitalang dengue cases. 2 ang namatay at 44 ang kaso. Pero kahit pa inilunsad ang proyekto na yan, tuloy-tuloy pa rin naman daw kanilang proyektong isinasagawa katulad ng fogging at clean-up drives at paalala sa mga residente para hindi mapamahayan ng lamok ang kanilang bahay at kapaligiran. Ang lagi kong paalala sa mga residente natin ay maglinis po sa inyo pong mga tahanan. At dahil nga, yung ginagawa naman ng gobyerno, ng LGU, ng barangay, ay patuloy nga po yung aming paglilinis sa ating mga kapaligiran. Muli, nananawagan ako sa ating mga kabarangay, huwag nyo pong gagawin na magkakaroon kayo ng breeding ng ating pong mosquito, na ating dengue. Kasi nga po, hindi po pa kaigaya-gaya po yun. Ang Department of Health o DOH, pinayuhan naman ng mga barangay at local government units na makipag-ugnayan muna sa local health office para mas maging epektibo at maging ligtas din ang mga ipapatupad na programa kontra dengue. Nagpapasalamat naman sila sa mga opisyal na gumagawa ng programa kontra dengue, pero mas mainam daw na isangguni muna ito sa eksperto, lalo na ang gagawin nilang mga proyekto. Ang hiling lamang po namin ay sana po sumangguni sa mga local health offices na meron naman po ang ating mga syudad or sa ating Department of Health regional offices para makita po natin kung ano yung mga evidence-based practices na ating ginagamit at internationally ay ginagamit rin. Paliwanag ni Domingo, ang Bring Me Mosquito o ang proyektong may piso sa mosquito kada lamok o kitikiti ay posible raw magdulot ng peligro.
Bukod sa mga paglilinis at iba pa, pinayo na lang ni Domingo na gawin ang preventive measures para makaiwas sa lamok na posibleng magsanhi ng dengue at kaagad daw na magpakonsulta sa doktor kung makakaramdam na ng sintomas. Gumamit rin ng mga long sleeves, mga pantalon o kaya ng ating mga mosquito repellents and lotion para hindi po tayo makagat ng lamok. Magkulambo kung kailangan sa gabi pag natutulog o kaya gumamit ng mga screen sa mga bintana at pintuan para hindi pumasok ang lamok. Erlo Bringas para sa Matanag Agila, matatag, matapa, matapa. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.